Kung gusto nyo ng cute love story lang bago matapos yung taon, then ito na yung panoorin nyo. Title ng movie, My Future You. Nung napanood ko to, medyo naalala ko yung mga cute love story sa Pilipinas, lalo na nung time nila Katniel. Not to compare naman, pero alam mo yung mga movie na simple and cute lang yung story, with young and innocent looking love team, ang nostalgic lang nitong panoorin. Sabi ng iba, meron daw tong similarity sa Kimi no Na wa or Your Name, pero since hindi ko pa napapanood yon, so kayo na yung humusga. First of all, what I like about the film is that simple lang siya at hindi nila in-overcomplicate yung plot and premise. Given na meron nga silang mala lake house or moments of love, time travel connection aspect, nalatag naman nila na maayos. Kasi dito merong dumaang comet, tapos nakakapag-usap sila somehow through video call sa may cellphone, sa may laptop and all, tapos medyo nagbabago nga nila yung mga events, pero it's acceptable naman kasi hanggang doon lang. Kumbaga kasi it's a magical thing doon sa may film na okay lang tanggapin pero sana they could have stick to one gadget lang kung saan sila nakakapag-usap. Like kung phone lang, then kung laptop, then laptop lang. Buti na nga lang dito, 15 years lang yung agwat nila Yung kanila dingdong sa may moments of love, medyo awkward na kapag nag-abutan sila. Siguro yung malaking loophole lang din doon sa may story, yung part na nabago nga nila yung future, tapos somehow, nabalik naman ni Seth sa original placement. Mas maganda and realistic sana in a way kung naibalik niya, pero meron pa ding ilang nagbago. Parang doon sa may Back to the Future, kasi may nagalaw na siya so dapat hindi na siya perfect copy nung before. Nagustuhan ko din pala within the film na hindi masyadong halata na magkaiba yung time nila. Siguro given na 15 years lang, so medyo konti lang yung agwat nila. I mean, predictable naman yung twist na ipakita naman na yun sa trailer Pero the way they've slowly unfold it naman is natural pa rin and entertaining, at least for me. Gustuhan ko rin pala yung location na pinili nila tuwing nagkikita sila doon nga sa may Kilometer Zero, doon sa may Luneta. Kasi nga, ginamit nila yung photobomber na building sa likod as a sign ng past and present. Surprised din ako sa may ending na to kasi usually yung mga ganitong type of film, hindi sila nagkakatuluyan sa may dulo Exhibit A, yung lake house. Exhibit B, yung moments of love. Siguro ayun nga kasi nga, 15 years lang naman yung agwat nila, kaya nung nagkita sila sa may present time, 37 na si Seth, tapos 22 nga si Francine dito. So acceptable naman and legal age, so it's okay pa rin. Medyo weird lang siguro para sa kapatid ni Lex kung ma-realize niya na si Karen yung ka-video call ng kapatid niya 15 years ago. So, paano niya mapipigil? Siguro sana lang mas na-explore nila yung time travel plot, particularly towards the third act. Kasi nga, medyo sobrang dali lang nilang na-fix yung lahat. Na parang nawala lang yung bigat ng conflict na binibuild or sinimulan nila. Medyo out of nowhere lang din yung pagpunta ni Lex sa may Italy, tapos naging artist siya. Sana mas naging factor and nakonekta pa nga nila na maayos with the overall story para lang ma-justify kung bakit ayun yung nangyari sa character niya sa may third act. I know I'm being cliche, pero sana nga yung dulo medyo naging close to you siya type of ending na sa mismong exhibit ni Lex nakapunta si Karen, tapos doon niya nakita yung mga painting. Wala lang, medyo cute lang yun. So yun, again, ang title ng film, My Future You, and ang total rating ko dito ay 7 out of 10.